Hello guys! Papunta kami ngayon sa GP ni Habi. Maglalakad lang kami. Kahit sa kakain lang namin, maglalakad kami. Actually, gusto ko talaga sumakay niyan. Pero since itong asawa ko mapilit, maglakad na lang daw kami kasi daw exercise daw namin. Sabi ko, sige, okay. Kaya lang baka mali tayo. Sabi ko pa sa kanya ganun. Pero sabi niya, hindi yan. Ako nga, naglalakad ako sa work noon. Ganyan-ganyan siya. Dati kasi mayroon siyang work. Malapit-lapit din dito. Naglalakad lang daw siya. So, kalkulado niya na yung oras ng paglalakad namin. Ang sabi ko naman, kakakain lang natin dong. Baka manakit ang tiyan natin. Kaya lang siyempre, magagawa ko. Gusto ko rin naman maglakad-lakad. Saka nakita niya naman, maaraw. Pero kahit maaraw siya, ayan, masasabi ko lang malamig pa rin talaga siya. Ganito kasi dito, nakita niya naman, ajay pa rin kami, balot na balot pa rin kami. Hindi nga lang super lamig, pero malamig pa rin talaga siya. Saka malamig talaga dito ngayon. Hindi kami summer. Ayan, maglalakad lang talaga kami. Hindi kasi uso dito yung tricycle. Hindi uso yung mga pedicab dito. Lakad ka lang dito. Kaya kung nasanay ka na may sasakyan ka o may motor ka, good luck sa'yo. Lalo kapag yung bansang pupuntahan mo, ganito lang talaga. Kasi dito, kapag hinatid ka ng pag sumakay ka ng bus, kasi hinatid ka sa kung saang bus stop ka ibababa, hanggang doon lang talaga. Bahala ka na sa buhay mo kung saan banda yung bahay mo, maglalakad ka talaga ng buong lakaran kahit dulo pa yung bahay mo. Exercise na din, saka sa araw-araw na ginagawa mo yun, parang hindi ka na malalayuan. Kasi syempre, maano mo na lang na madali lang pala or malalapitan ka na lang kasi everyday mo ginagawa, ganun naman, di ba? Ayan, lakad-lakad lang kami hanggang makarating kami. Medyo malayo-layo pa kung iisipin mo. Pero sanay naman na kami maglakad ng ganito kalayo dito. Kaya nga pag umuwi kami ng Pinas, wala na ng petik. So, yun guys. Don't judge me na lang, gano'n. Nag-i-English pa kasi ang lola me. Kasi, first time ko, so marami pa akong dapat malaman or pag-aralan, manonood-nood ako sa mga vlogger, ganyan. Kasi gusto ko talagang i-share sa inyo yung buhay namin dito sa London, UK. Para sa mga mahilig magtanong dyan, yung mga pips dyan sa Pinas or kung saan mga kayong bansa. So nagtatanong ko magkano yung kitaan dito sa London, magkano yung bilihin, paano yung cost of living dito, lahat-lahat. Comment below nyo lang guys. Ayan, yan na yung umpisa ng pagsikat natin. So, comment below nyo lang kung may gusto kayong ipa-vlog sa amin ng mga anak ko, ng asawa ko. Gagawin namin yung best namin para magawa namin yan. Basta ano nyo lang kami bigyan nyo kami ng time. Huwag naman agad-agad na pag nag-comment below kayo dyan, nag-comment kayo. Tapos gusto nyo agad-agad. So, kalma lang guys kasi syempre dito sa London nagtatrabaho din kami. Kaya napansin niyo pa guys, kanina pa kami lumalakad. Legit yan guys, dito kasi talaga sa London, walang tricycle. Totoo talaga yung sinasabi ko. Dito talaga, masasanay ka talaga, puro lakad-lakad lang kayo. Kasi yung bus stop, kung saan kanya ibababa, kahit sobrang layo pa ng bahay mo, lalakarin mo na lang yan pauwi. So kaya pag umuwi kami ng Pinas, tapos may lakaran dyan or may mga bilihan, ganyan. Tapos yung mga kasama namin sa Pilipinas is nalalayuan. Kami parang basic na sa amin kasi grabe naman. Tignan nyo naman sa video na to, di ba? Grabe yung lakad namin nung asawa ko. Talagang, ang tindi, di ba? Kita nyo guys, parang katao-tao, walang tambay. Kahit maaraw dito, yan, kung napapansin nyo sa video, maaraw, pero malamig pa rin siya. Ganito kasi dito. Ayan. So, lakad-lakad kami papunta ng GP kasi may check-up ako today. So, nagpasama ako kay Habi kasi mamaya pa yung pasok niya sa work. Ako, wala akong pasok. Actually, meron pala. Hindi ako nakapasok. Kasi yan nga, attend nga ako ng GP. Kaya, nagpaalam muna ako. So, nakita niyo yan, may yan, hand car wash, £7. Ang £1 kasi dito sa London, kapag inano nyo, kinonvert nyo siya sa Philippine money is parang, depende sa palitan.
So, 70 pesos, 1 pounds times 70 pesos. Yun, gano'n. Gano'n yung ano namin. So, 7 pounds yun ang mahal din 'no, mahal talaga dito guys. Pero ang kagandahan dito kasi sa London is maganda yung pasahod nila sa mga nagtatrabaho. Yun yung malaking advantage dito kaysa sa Pilipinas na yun talaga nakakalungkot lang mababa yung sahod dun kahit nagkukumahog ka, nakakatrabaho, nagkuba-kuba ka na, wala talaga. So, depende na lang din talaga. Mahirap din magsalita pero marami rin naman sa Pilipinas yung nakakaasenso rin naman sa buhay. Yun nga lang talaga, ang dami rin talaga nag-iibang bansa kasi siyempre maliit talaga yung sahod dyan sa Pilipinas tapos nagmamahal yung bilihin tapos yung sahod natin hindi naman siya nag-level up. 'Di ba? Hindi naman nag-aano tumataas dito kasi pag tumaas ang bilihin dito, tataas din yung sahod. Yun nga lang, ang problema dito is ano, ang mahal ng upa, ang mahal ng mga bills. Yun talaga, yung sa pagkain okay lang, carry mo siya. Makakain mo talaga lahat ng klase ng pagkain dito kahit pangmayaman siya or pangmahirap. Ika nga, yung mga ganong ano. So, kahit na ano, dito ko lang na-experience yung pag ano, nakakakain ka ng apple kahit wala kang budget. Parang kahit ano, yung unlike sa Pinas, gano'n guys, alam niyo na yun. 'Di ba 'pag sa Pinas po talagang sinabing walang budget as in talagang itlog-itlog lang. Pero to be honest guys, dito itlog-itlog lang kami kasi nga yun yung pinakamadaling lutuin, wala din kaming time magluto. Saka ang hirap din talaga, dito kasi puro trabaho ang tao. So kung mapapansin niyo talaga, yan 'no, walang mga tambay dito, lahat kasi ng mga tao dito trabaho, trabaho, trabaho. Talagang laging trabaho talaga nasa isip nila. Talagang ano sila dito. Ayan guys, ang layo pa din namin, 'di pa rin kami nakakarating sa pupuntahan namin, naglalakad pa rin kami ni hubby. Sabi ko kasi sa kanya sumakay na kami pero matigas yung ulo niya, sabi niya lakarin daw for exercise. Ayoko nga mag-exercise. Nakakatamad din pero ano rin naman, malaki yung ano niya, yung point niya, malaki yung point niya. I mean, good point. 'Di ba kasi siyempre exercise dito kasi nga dahil sabi ko nga sa inyo kahit maaraw nakikita niyo diyan sa video maaraw is ano, malamig pa din. So kapag kumakain ka dito hindi ka pinagpapawisan, hindi lumalabas yung mga ano mo sa katawan, mga tabs natin ganyan, eh, talagang mananaba ka talaga dito. So okey din 'to naisip ni hubby na maglakad kami papunta sa work. Yun nga lang guys, siyempre 'no kakakain lang namin guys, walang hiya 'to pinalakad niya ako ng ganito kalayo. Take note nagmamadali pa kami dahil nga 11:40 yung appointment ko sa GP. So, ayun na madali kami kasi siyempre bawal ako ma-late. Sayang naman yung araw na 'to, 'di ako pumasok sa work tapos hindi ako matutuloy sa ano kung male-late ako, maka-cancel yun. Ire-rebook na naman yung appointment ko. Kaya patawid na kami mga ilang stop na lang. So, nakita niyo pinapakita ko yung mga bus stop, 'yan yung mga sasakyan diyan. Ito guys, ang mahal magsasakyan kaya kung napapansin niyo ba't kami na lang bumili ng sasakyan, ang mahal kasi ng gas dito. Mahal ng gas tapos lahat ng ano dito parking, ay Diyos ko dahi mahal ang bayad, 'di ba? Mahal talaga yung gas nila dito. Pero yung sasakyan afford mo naman talaga bumili kung gugustuhin mo talaga. Kaya pero mas okey na 'to, tipid 'to yung paglalakad. So, okey na din. Ayan nakita niyo yung bus stop, 'yan may mga lettering mga ano, eh, bus stop dito. So, nakita niyo 'yan, binibidyo ko. Pinapakita ko sa inyo kung paano dito yung buhay namin sa London. Hindi pa ito yung actual na buhay namin sa London. Ito lang kasi talaga yung araw na libre talaga ako mag-video. So, kahit anong gawin namin, may time talaga ako ngayon dahil hindi nga ako pumasok dahil may check-up ako. So, nag-video ako, tinry ko. So, siyempre, i-upload ko 'to para mapanood niyo. So, kung yung may mga request kayo diyan guys, huwag kayong mahiya, comment below niyo lang. Saka makikita niyo guys, ano kung ano kayo guys, makikita niyo sa description ko na andun may Facebook page din kami, may Instagram. Follow niyo lang kami guys, baka naman. Thank you po, thank you in advance. So ayan, nasa Noel Road na tayo, malapit na tayo sa Gypsy Corner. Saka may mga pangalan dito. So ayan, nadaanan namin 'to.
makikita yun sa gilid ko. Yan yung mga bahay. Pinag-uusapan namin diyan ni Habi, sabi ko, "Ano kaya kung ano 'no, 'pag umuwi tayong Pinas ta's nagpagawa ng bahay, ganitong bahay yung anohin natin, gayahin natin ipagawa." Parang 'di ba unique siyang tignan kasi nakakatuwa. Kaya binibidyo ko siya, pinapakita ko siya sa video. Kasi ang ganda tingnan, aesthetic yung dating. Parang basta ang ganda lang. 'Pag dalawa yung bahay na nakuha mo ta's pagtatabi mo ta's pag-iisahin mo parang ganyan, ang ganda tignan para for a change lang. So ayan, lakad lang. Simula talaga kanina hanggang makarating kami diyan as in lakad lang talaga. So talagang hindi kayo sanay sa malayong lakaran, parang alay lakad lang ang peg dito, eh, ganyan. So lakad lang talaga kami papunta sa jeepney ko hanggang makarating doon hanggang ano. Pero mamaya guys ito, pagdating namin dun hindi ko na talaga mabibideo ng buo yung sa clinic pero makikita niyo pa rin naman kung ano yung itsura. So, paliko na kami diyan, at diretso lang. Nung unang punta ko rito, nalilito talaga ako, naligaw-ligaw pa ako kakaikot. Kasi siyempre sa una parang, lalo pag bago ka sa ibang bansa, di ba? Namamapa ka pa. So, kahit hindi ka naman tanga, marunong ka naman magbasa or ano. Pero ako may sakit kong palimot eh. Simula lang nanganak kasi ako, guys. Huwag ko naging makakalimutin ako. Ako lang ba? Siyempre hindi, no? Marami sa ating mga girls nakakaranas niyan, di ba? Lalo na yung mga ano natin, mga matatanda. So ayan, then punta-punta kami. Nakakita niyo yung mga bahay, ang ganda, ang ayos tignan, saka ang linis, walang mga tambay. Tas pare-parehas talaga, parang ano, 'di ba? Ang ganda tignan. Kaya pag titingnan mo talaga, alam mo talaga pag nasa ibang bansa ka eh. Makikita mo talaga na ang ayos tignan. Yun nga lang guys, sa personal, ang lungkot. Pag titingnan mo sa camera parang ang colorful, ang ganda, parang good vibes. Pero pag andito ka na talaga, as in literal na, eto talaga, andito ka sa lugar na to. Malungkot. Lalo kung hindi mo kasama yung pamilya mo. Kaya syempre ako naintindihan ko talaga yung mga ano natin, yung mga ka-OFW, yung mga nasa ibang bansang mga magulang or mga tito, tita, lahat-lahat na mga taong nag-iibang bansa na sobrang lungkot talaga sa ibang bansa. Mukha lang sila masaya kahit nagpa-party sila o ano man yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, sobrang lungkot. Kailangan nilang gawin niya para libangin yung sarili nila. Kasi wala naman sila ibang magagawa. Eh, alam, maglupasay sila, mag-iiyak sila. So, trabaho sa kung may time sila mag-ganon, nakapag-ganon sila. Pero ako ever since talaga, di rin ako nakapag-ganon. Kahit kasama ko dito yung mother ko sa ibang bansa, andito yung kapatid ko. Kahit nung kami pa lang ng mother ko, hindi ko talaga magawa kasi nga nalulungkot ako na miss ko yung anak ko nun dahil, yun nga. So, pero since kasama na namin, kasama ko na sila ngayon dito. So, happy naman ako. Sobrang happy. 'Di ba? Saka bagong ano talaga sa'min 'to, parang bagong buhay ang peg, bagong lugar, lahat bago, eh. So, kahit yung mga anak ko tuwang-tuwa sila first time talaga namin lahat may experience dito na magkakasama. Ayan guys, kita niyo malapit na kami sa clinic, ganyan yung itsura. So, palapit na kami ng palapit, kita niyo naman. Ayan ang clinic dito, tawag diyan, yan. Yan yung GP na tinatawag. So, book mo sa jeep mo. Mamaya ise-search ko anong ibig sabihin ng GP. Tagal-tagal ko na dito, hindi pa alam. So, ayun, pagpasok mo pala sa loob, yan, kailangan mo mag-ano dito. So, language mo, English. Ayan, lagay mo yung date of birth mo, saka yung first letter ng ano mo, surname mo, para ma-mark na nila na nandito ka na, arrive ka na. Para alam nung mag-check up sa'yo, di ba? Kung nandiyan ka na, tatawagin ka na lang pagtapos na yung naunang sine-check up sa'yo. So, ayan, dito yung waiting area. Punta-punta muna dito, upo-upo lang, ganun. So, tinawag ko si Habi, sabi ko, dito ka na. Pero babalik din naman kami dun at sa kabilang upuan. So, after na, tapos na yung check-up, ayan na, pauwi na kami. Tinanong niya ako kung kamusta yung check-up ko. Sabi ko, okay naman, meron akong test, something ganyan. So, confidential guys, di ko na masasabi sa inyo kung about sa inyo check-up ko. So, ayun lang guys, thank you sa panonood. Don't forget to subscribe.